Pumupunta si Texas Sheriff Edgar McGraw sa isang nakahiwalay na tindahan ng alak sa Texas na tinatawag na Benny's World of Liquor. Pagkapasok niya ay kinausap niya ang tindero. Pagkatapos ay pumunta siya sa banyo. Sa sandaling nasa loob siya ng banyo, The Gecko Brothers, Seth at Richie, dalawang desperado type na kriminal ang lumitaw na may dalawang hostage at baril na nakatutok sa tindero na tila nasa tindahan sa buong oras. Pagbabanta ni Seth sa tindero at sinabihan siyang maging cool. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ang sheriff at nagbabayad. Habang nakikipag-usap sa tindero, pinatay ni Richie ang sheriff gamit ang isang point-blank shot sa ulo. Nagtatalo sina Seth at Richie dahil sinabi ni Richie na, "Tulungan kami," ng tindero. Habang sumisigaw ang tindero para ipagtanggol ang sarili, binaril siya ni Richie sa balikat. Nagtalo sina Seth at Richie at nagpasya si Seth na umalis. Habang papaalis sila ay tumalon ang tindero at binaril si Richie sa kanyang kamay. Nagsisimula silang lahat sa shooting. Nakatakas ang mga hostage at natapos ang laban nang ihagis ni Seth ang isang nakasinding toilet paper roll na nalagyan ng light fluid sa tindero na natabunan ng alak na ikinamatay niya. Umalis sila habang sumasabog ang tindahan ng alak, kung saan galit na tinuturuan ni Seth si Richie na gawing marahas ang dati ng tensyonado na hostage na sitwasyon nang makaalis na sana sila. Ang magkapatid ay nagmamaneho pa sa kahabaan ng highway. Binigyan kami ng x-ray shot sa trunk ng kotse kung saan mayroon silang isa pang hostage na nakagapos at nakabusangot. Nag-check-in sila sa isang motel at pinag-usapan ang kanilang planong tumakas patungong Mexico at makipagkita sa kontak ni Seth, si Carlos, para sa santuaryo. Ipinakita ang isang balita tungkol sa magkakapatid na Greco at mga kalupitan nila. Bumalik si Seth sa motel upang matuklasan na ginahasa at pinatay ni Richie ang hostage. Pinagalitan ni Seth ang nakakabaliw na si Richie, sa ngayon ay kailangan nila ng mga bagong bihag para makatakas sa Mexico. Ang magkapatid ay nakipagtagpo kay Pastor Jake Fuller, ang kanyang dalawang anak, ang kanyang teenager na anak na babae na si Kate at ang adopted teenage son na si Scott. Kinidnap nila ang pamilya at inaagaw ang kanilang RV, pinipilit silang magmaneho papuntang Mexico. Huminto ang grupo sa hangganan at ang RV ay hinanap ng ahente ng custom, ngunit nagtatago ang magkapatid sa banyo kasama si Kate. Ang nakakabaliw na si Richie ay may maliit na sandali ng pantasya kung saan iminumungkahi siya ni Kate para makipagtalik. Nang magsimula siyang magdaldal na mahuhuli sila, sinaktan siya ni Seth, na ikinatumba niya. Nagagawa ni Jake na maayos na makipag-usap sa mga gwardya sa hangganan at pinahihintulutan silang pumasok sa Mexico. Di nagtagal pagkatapos nilang makapasok sa Mexico, ipinahayag ni Seth na hahayaan niyang mabuhay silang lahat dahil sa kanilang katahimikan sa paghinto ng hangganan. Sinabihan niya si Jake na patuloy na magmaneho hanggang sa makarating sila sa gilid ng kalsada patungo sa isang sira-sirang bar na tinatawag na The Titty Twister sa gitna ng disyerto. Sa pintuan, nakipag-away si Seth sa head bouncer sa labas ng club na tumangging papasukin sila, at lahat sila ay pumasok sa loob. Pagdating sa loob, uminom sila ng kaunti at nag-e-enjoy sa mga batang babae na sumasayaw sa mga mesa. Hindi nagtagal ay gumanap ang Santanico Pandemonium. Sa pagtatapos ng kanyang pagkilos, bumalik ang bouncer at sinabi sa bartender at sa iba pa kung ano ang nangyari. Nang harapin nila ang grupo, bumunot ng baril ang baliw na si Richie at sinaksak ng isa sa mga bartender ang kanyang nakabaril na kamay sa mesa at naganap ang isa pang putukan. Ang magkapatid ay lumabas muli sa itaas at si Seth ay tumingin kay Richie na sugatan ng husto ang kamay nang makita ni Santanico ang latak ng dugo sa mesa. Pagkatapos ay nag-transform siya sa isang kahindik-hindak na parang hayop na vampira at inatake si Richie, kinagat siya sa leeg. Nabaril ni Seth si Santanico kay Richie, ngunit namatay si Richie pagkaraan. Hindi nagtagal pagkatapos bumangon ang bouncer at ang mga bartender mula sa mga patay sa parehong estado ng vampira na parang hayop at sila at lahat ng mananayaw, na mga vampira rin, ay lock ang pinto at nagsimulang brutal na pakainin ang mga parokyana sa bar. Si Seth, ang pamilya at ang isang pares ng mga parokyana sa bar ay lumaban upang patayin ang halos lahat ng mga vampira. Hinanap ni Seth ang bangkay ng kanyang kapatid habang napagtanto ng natitirang mga parokyana sa bar na naroon pa rin ang vampira band. Habang umaatake ang grupo, nawawala sila. Sinabi ni Seth ang kanyang huling paalam kay Richie, ngunit bago niya matapos, si Richie ay naging isang vampira din at inatake si Seth na namamahala upang makatakas. Nagkatinginan sila sandali at pagkatapos ay nagpasya si Seth na dapat niyang patayin si Richie at ginawa niya iyon.
Si Seth ay nagsimulang uminom ng malakas habang ang natitirang grupo ay nagsimulang makarinig ng isang pulutong ng mga paniki na nakapalibot sa bar. Napagtanto ng grupo na ang mga pinatay na patron ng bar ay nagiging mga bampira rin at dapat silang labanan. Habang inistakang ang natitirang mga bampira, kinagat ng isa sa mga nakaligtas na parokyana sa bar na nagngangalang Sex Machine ang kanyang braso ngunit itinago ito sa iba. Ang mga nakaligtas ay muling nagsasama-sama at nagpaplano kung ano ang susunod na gagawin. Hindi nagtagal bago magsimulang magbago si Sex Machine. Pagkatapos ay lumabas siya at inatake ang isa pang nakaligtas na patron ng bar, si Frost na kinagat siya sa leeg. Pagkatapos ay lumipat si Sex Machine kay Jake, kinagat siya sa braso. Si Frost, na nasa anyo pa rin ng tao, ay humarap sa Sex Machine at nagsimula silang lumaban na nagtatapos ng ihagis ni Frost si Sex Machine sa isang bintana, na nagbukas ng daan para pumasok ang mga lumangoy ng mga bampira at nag-transform din si Frost. Si Seth at ang mga bata ay tumakbo at nagtago sa isang silid sa likod ng bar. Binendahan ni Jake ang kanyang braso at gumawa ng cross sa isang shotgun at bumalik sa natitirang grupo. Pagkatapos ay naghahanda silang gumawa ng huling paninindigan laban sa natitirang mga bampira. Bago sila pumunta sa labanan, pinilit ni Jacob ang kanyang mga anak na sumumpa na papatayin nila siya kapag siya ay naging bampira at nag-aatubili. Sa panahon ng labanan, hinarap ni Seth ang Sex Machine sa huling pagkakataon at muntik nang mapatay ngunit siya ay nailigtas sa mga huling minutong pagkatapos ay hinarap ng bampirang Frost si Jake at pinatay siya ni Jake gamit ang kanyang cross shotgun. Pagkatapos niyang patayin si Frost, siya rin ay naging bampira at inatake ang kanyang anak na si Scott, kinagat siya sa leeg. Pagkatapos ay pinatay ni Scott ang kanyang ama gamit ang banal na tubig, at dinagsa ng mga bampira na nagwasak sa kanya. Pagkatapos ay nakiusap siya sa kanyang kapatid na si Kate na patayin siya at kalaunan ay binaril siya nito na nagresulta sa maliit na sabog na pinapatay ang mga bampira sa paligid niya. Ngayon si Seth at Kate na lang ang natitira para labanan ang mga bampira. Sila ay lubos na nahihigitan at tila nawala ang lahat kapag ang mga sinag ng sikat ng araw ay nagsimulang dumaan sa mga bitak na nananakit sa mga bampira. Pagkatapos ay narinig nila si Carlos na kamakalabog sa pinto at sa huli ay nakapasok siya habang tumatakbo sina Seth at Kate. Ang sikat ng araw ay tumama sa salamin na bola na nakasabit sa kisame, na nagpapadala ng 12 ng mga sinag. Ang mga bampira ay nagsimulang sumabog at ang bar mismo ay sumabog habang sila ay tumatakbo palayo. Sa labas, hinanap ni Seth si Carlos at agad siyang sinuntok. Sumisigaw na ang lugar ay puno ng mga nakamamatay na bampira at na ang pamilya ni Kate ay nalipol. Si Carlos ay halos hindi nabigla ngunit inamin na hindi pa siya nakapunta sa bar at naisip lang na mukhang magandang lugar ito upang magkita. Nakipag-ayos sina Seth at Carlos para sa pera at binigyan ni Carlos si Seth ng isang sports car. Binigyan ni Seth si Kate ng ilang pirasong pera. Nang tanungin ni Kate kung gusto niya ng ilang kumpanya sa El Rey, sinabihan ni Seth si Kate na umuwi at nagmaneho siya. Pagkatapos ay nag-zoom out ang kuha ng camera upang ipakita na ang bar ay talagang ang pinakamataas na bahagi ng isang napakalaking sinaunang Aztec ziggurat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Please click like and subscribe.